Ito ay istorya ng isang pamilya na palaging masaya at puno ng tawanan ang kanilang tahanan. Ngunit paano nga ba nangyari na unti-unting nawala ang saya at oras nila para sa isa't isa? Sa lumang bahay ni Noel, bawat gabi ay puno ng kwentuhan, biruan, at masasayang sandaling sama-sama nilang pinagsasaluhan. Luma man ang kanilang mga kagamitan at simpleng bagay lang ang mayroon sila sa kanilang tahanan, hindi iyon naging hadlang upang maging masaya sila. Kapag kaarawan ni Ryan, nagsasabit sila ng makukulay na dekorasyon at sabay-sabay na umaawit ng maligayang kaarawan. Kapag kaarawan naman ni Joanne, tumutulong ang lahat sa paghahanda ng pansit, sandwich, juice, at simpleng handa sa kanilang bahay. Sa kaarawan ni Noel, masaya siyang nakikipaglaro kay Ryan habang sina Joanne at Annalyn ay naghahanda ng sorpresa para sa kanilang kapatid. Kapag si Annalyn ang may kaarawan, ipinapakita niya sa pamilya ang mga guhit niya bago sila sabay-sabay kumain at magkwentuhan. Tuwing linggo, maagang namamalengke si Tatay Ramon ng karne ng baboy upang magluto ng masarap na ulam para sa lahat. Habang nagluluto si Nanay Lisa, tumutulong ang magkakapatid sa mesa at masayang naghihintay sa paboritong ulam na kanilang pagsasaluhan. Kapag malabo ang palabas sa telebisyon, umaakyat si Tatay Ramon sa bubong upang ayusin ang antena habang sumisigaw sila mula sa sala. Kapag naayos na ang antena, nagtatawanan silang lahat at nagsisiksikan sa sala upang sabay-sabay panoorin ang paborito nilang programa. Tuwing Pasko, sama-sama silang nagsasabit ng parol, naghahanda ng pagkain at naghihintay ng hating gabi habang masayang tumutugtog ang lumang radyo nila. Sa bagong taon, naglalabas sila ng monoblock na upuan at sabay-sabay nagkukwentuhan habang masayang hinihintay ang pagsapit ng bagong taon. Madalas ding maglabas si Lola Rosalie ng lumang album at bawat litrato ay may kwentong sabay-sabay nilang pinagtatawanan. Para kay Noel, naging espesyal ang kanilang bahay dahil palaging may pamilyang handang makinig at magbigay ng oras para sa kanya. Ngunit habang lumilipas ang panahon, umuusbong ang makabagong teknolohiya at unti-unting nagbabago ang dating simpleng takbo ng kanilang araw-araw na buhay. Nagkaroon si Ryan ng sariling cellphone at mas madalas na itong makipag-text sa barkada kaysa umupo ng matagal kasama ang kanyang pamilya. Unti-unti ring mas napadalas ang paglabas ni Ryan at minsan ay nakakauwi siya ng tapos na ang hapunan ng kanyang pamilya. Si Joanne naman ay dumami ang homework, projects at schoolwork, kaya madalas siyang nakakulong sa kwarto kasama ang kanyang laptop. Kapag niyayaya siyang manood o kumain, madalas niyang sabihing susunod siya pagkatapos niyang matapos ang kailangan niyang gawin na schoolwork. Si Noel ay nagkaroon na rin ng cellphone at natuto na itong maglaro ng online games, kaya mas matagal na siyang natutok sa maliit na screen ng kanyang cellphone. Noong una ay sandali lamang siyang naglalaro, ngunit kalaunan ay pati sa oras ng pagkain ay hawak pa rin niya ang kanyang cellphone. Si Annalyn naman ay nahilig sa tablet, kung saan siya gumuguhit at nanonood ng mga makukulay na videos. Hindi masama ang paggamit nila ng gadgets, ngunit unti-unti nilang nakalimutang makinig at magbigay ng oras para sa isa't isa. Tuwing hapunan, nakaupo pa rin silang magkakasama, ngunit mas madalas nang marinig ang mga notification sa kanilang mga gadget kaysa sa tawanan mula sa kanilang hapag. Si Nanay Lisa ay nagtatanong tungkol sa araw nila, ngunit kadalasan ay maiikling sagot lamang ang natatanggap niya mula sa kanila. Minsan ay naghanda si Tatay Ramon ng paboritong ulam nila, pero halos walang nakapansin nito dahil abala ang bawat isa sa kanilang mga ginagawa. Tahimik na tiningnan ni Lola Rosalie ang bawat isa habang naaalala niya ang masasayang hapunang puno ng kwentuhan at tawanan. Inilabas niya muli ang lumang photo album, ngunit mabilis ding bumalik ang lahat sa kanilang gadget
at tila wala nang gustong makinig sa kanyang kwento. Napansin ni Noel na hindi na sila madalas maglaro ni Annalyn, ngunit ipinagpatuloy pa rin niya ang paglalaro ng online games. Isang hapon, niyaya siya ni Annalyn na gumuhit sa papel, ngunit sinabi ni Noel na tatapusin muna niya ang laro. Naghintay si Annalyn ng matagal at tahimik na gumuhit mag-isa habang si Noel ay patuloy na nakatutok sa kaniyang cellphone. Nang makita iyon ni Lola Rosalie, naupo siya sa tabi ni Annalyn at nakinig sa kwento tungkol sa guhit nito. Samantala, si Ryan ay mas madalas nang makitang nakangiti sa messages ng barkada kaysa makipagbiruan sa mga kapatid niya sa sala. Kapag umuuwi siya ng gabi, dumidiretso siya sa kwarto at hindi na napapansin ang pamilyang naghihintay sa kaniya sa hapag. Si Joan ay patuloy na nagsisikap sa pag-aaral, ngunit madalas siyang nakakaramdam ng pagod at lungkot dahil wala siyang makausap. Minsan ay nakatulog siya sa mesa habang nakabukas ang laptop at si Noel lamang ang nakapansin sa kaniya noong gabing iyon. Tahimik siyang tinakpan ni Noel ng kumot, ngunit hindi na sila nakapagkwentuhan at nakapagbahagi ng masasayang kwento tulad ng dati. Naging mas tahimik ang lumang bahay at ang dating tawanan ay napalitan ng tunog ng keyboard, videos at notifications ng kanilang gadgets tuwing gabi. Kahit magkakatabi sila sa sala, parang magkakalayo pa rin sila dahil nakatuon ang bawat isa sa sariling gadget at hindi man lang sila nag-uusap. Isang gabi, nagkwento si Lola Rosalie tungkol sa kaniyang kabataan, ngunit iilan lamang sa kanyang pamilya ang nakinig at nagbigay ng oras. Ngumiti pa rin siya kahit kaunti lamang ang interesadong makinig, ngunit napansin ni Noel ang lungkot sa kaniyang mga mata bago niya isinara ang lumang album nila. Doon unang naramdaman ni Noel na may kulang sa kanilang tahanan kahit kumpleto ang gamit at magkakasama silang lahat sa kanilang bahay. Tumingin siya sa lumang telebisyon, kalendaryo at mga litrato sa dingding na tila tahimik na saksi sa pagbabago ng kanilang pamilya. Ngunit sa halip na magsalita, kinuha rin ni Noel ang kanyang cellphone at muling naglaro upang hindi isipin ang katahimikan sa kanilang bahay. Isang maulang gabi, magkakasama sila sa bahay habang sina Ryan, Joan, Noel at Annalyn ay nakatutok sa kani-kanilang gadgets. Biglang kumidlat sa labas at makalipas ang ilang sandali ay nawala ng kuryente at internet ang buong bahay dahil sa malakas na ulan. Nawala ng signal ang kanilang mga gadgets at namatay ang ilaw, kaya napatingin ang buong pamilya sa isa't isa habang tahimik ang buong bahay. Nagsindi si Tatay Ramon ng kandila habang inilabas ni Lola Rosalie ang lumang lampara na matagal nang nakatago sa kabinet nila. Nagtipon silang lahat sa sala at sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon ay wala silang hawak na gadget na tinitingnan ng magkakasama. Habang tahimik silang nakaupo, may mahihinang tawanan at boses na tila dahan-dahang nagmumula mismo sa mga dingding ng luma nilang bahay. Nagulat si Noel, ngunit pamilyar ang tunog dahil parang masasayang boses iyon na madalas niyang marinig noong siya ay bata pa. Sa dingding ay lumitaw ang mahinang liwanag at nakita nilang gumagalaw dito ang masasayang alaala ng kanilang pamilya noong sila ay masayang nagkukwentuhan ng magkakasama. Nakita nila ang kaarawan ni Ryan noon, kung saan sabay-sabay silang kumakanta habang masayang nakapalibot sa maliit niyang cake sa mesa. Sumunod ang alaala ng linggo na magkakasama silang kumakain at nagkukuwentuhan habang mahinang tumutugtog ang lumang telebisyon sa sala. Nakita rin nila si Tatay Ramon na inaayos ang antena habang ang magkakapatid ay nagtatawanan at nagbibigay ng direksyon mula sa sala. Lumabas ang alaala ng Pasko kung saan magkakasama silang kumakain, nagkukuwentuhan at nakikinig sa lumang radyo habang masayang naghihintay ng hating gabi. Tahimik na napaluha si Lola Rosalie habang si Ryan ay yumuko dahil naalala niyang matagal na siyang hindi nakikipagkwentuhan sa kanyang pamilya
Napatingin si Joan sa pamilya at naisip niyang sa sobrang pagsisikap niya sa pag-aaral ay nakalimutan din niyang maglaan ng panahon para sa kanila. Si Noel naman ay tumingin kay Annalyn at naalala ang mga gabing mas pinipili niyang maglaro sa kanyang gadget kaysa pakinggan ang kapatid niya. Doon nila naunawaan na hindi ang mga gadget ang tunay na kalaban, kundi ang pagkawala nila ng oras, pakikinig at pansin sa isa't isa. Si Ryan ang unang humingi ng tawad at nangakong hindi na palaging uunahin ang barkada at laging maglalaan ng oras para sa kanyang pamilya. Si Joan ay nangakong magpapahinga rin sa pag-aaral upang magkaroon ng panahon para sa kwentuhan at simpleng tawanan kasama sila. Humingi rin ng tawad si Noel kay Annalyn at nangakong makikipaglaro at makikinig na ulit ito sa mga kwento ng kanyang kapatid. Ngumiti si Annalyn at niyakap ang kanyang kuya habang sina Nanay Liza at Tatay Ramon ay masayang nakatingin sa kanilang mga anak. Nang bumalik ang kuryente, walang nagmadaling kunin ang kanilang gadget dahil mas masaya silang ipagpatuloy ang kwentuhan sa sala ng magkakasama. Nagkasundo silang walang gagamit ng gadget tuwing hapunan at bago matulog upang magkaroon sila ng oras na makinig sa kwento ng isa't isa. Hindi nila itinapon ang gadgets dahil mahalaga rin yun sa kanila sa pang-araw-araw. Natutunan lamang nilang gamitin ang mga ito ng may tamang oras. Muling naging masaya ang kanilang bahay sa kwentuhan, laro at tawanan, habang ang buong pamilya ay naglalaan ng oras para sa isa't isa. Natutunan nilang hindi sapat ang magkakasama lang sa iisang bahay dahil ang tunay na pamilya ay nagbibigay ng oras, pakikinig at pagpapahalaga sa isa't isa. Wakas ng kwento.